Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Trinato. Taong 1949. Gama, Zambales. Lumaki sa pamilya ng mga mangingisda itong si Trinato. Magmula noong nakapangasawa siya, agad siyang bumukod sa kanyang pamilya. Sa dami kasi nilang magkakapatid, ramdam niyang nagiging pabigat na siya sa mga ito. Kapag nagkakaroon din sila ng pagtatalo, paulit-ulit nitong pinamumukha sa kanya kung gaano siya kawalang silbi sa pamilya nila. Dahil sa ganoong rason, kahit mahirap at hindi pa handa, nagdesisyon siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Hindi nagtagal, lahat ng hirap na kanyang pinagdaanan, unti-unti na rin siyang nasanay. Nung makapagpundar na siya ng sarili niyang bangka, araw-araw talaga siyang namamalaot para lamang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Laking pasasalamat din noon ni Trinato dahil kahit binugo niya ang kanyang pamilya, naniniwala siyang nauunawaan siya ng tatay niya. Upang hindi makaramdam ng selos ang kanyang mga kapatid, palihim siya nitong inaabutan ng tulong. Bagaman di sapat ang ibinibigay nito, kahit papaano na ipangtatawid niya ito sa kanyang asawa at anak. Pagtungtong ng taong ito, nasa edad 1 taong gulang na ang kanyang anak na si Apollo. Mangmangman pagdating sa larangan ng lihim na karunungan, hindi niya maipagkakailang naniniwala siya rito. Alam din niyang tinitiktikan na sila ng mga aswang, kaya ang ginawa niya, kumonsulta siya sa isang albularyo na malapit na kaibigan ng tatay niya. Ilang araw mula nung nagkausap sila, may mga ibinigay yon sa kanyang senyales. Mga senyas na talaga namang nagpataas ng kanyang balahibo. Aminado kasi si Trinato, may iilan sa mga hudyat na inilahad nito ang kasalukuyan na nila noong nararamdaman. Ayon sa albularyo, malalaman mong may umaaligid na aswang kapag napansin mong biglang nag-iba ang amoy ng hangin. Mangangati rin ang iyong ilong kasabay ng panghihina ng katawan. Ang mga indikasyong yan, ang malimit na nararamdaman ng mga taong walang alam pagdating sa lihim na karunungan. Dagdag pa nito na, kapag may napansin na silang kahina-hinala, huwag silang mapanatag sa hawak nilang pangontra sapagkat doon pa lamang magsisimula ang kagimbal-gimbal na panggagambala ng mga ito. Sa ilang araw nilang pag-uusap, maraming nalaman si Trinato ukol sa mga aswang at sa mga sigbing tumutulong dito. Katagalan, doon na rin niya napagtanto na kinakailangan niyang matuto ng mga lihim na aral. Wala man yun sa kanyang pagkatao, nagmakaawa siyang humingi ng tulong sa matanda. Noong una medyo nagdadalawang isip pa ito pero sa katagalan sumang-ayon na rin yun sa kanyang nais. Bukod kasi sa may edad na ang matanda, aminado rin yung bigo ito sa paghahanap ng panibagong disipulo. Pagkatanggap naman ito sa kanya, nagdesisyon siyang lumipat na muna sa bahay nito pansamantala. Kaya niya ginawa ang bagay na yan ay dahil sa tagal ng pagsasanay na nabanggit nito. Nataong ding nag-iisa na lamang ang matanda, kaya para mabantayan niya ng husto ang kanyang mag-ina habang nagsasanay siya, pinili niyang doon na muna tumira. Di naman tumutol ang matandang yan, lalo pat inaasahan na rin ito na mangyayari ang ganoong bagay. Sa paglipas ng mga araw, mga tipikal na pagsasanay lamang ang kanyang ginawa. Habang tumatagal, napapansin noon ni Trinato na parang ang mga ginagawa niya ay pagtulong lamang dito para mas lalong mapaganda ang buhay nito. Isipin ninyo, bukod sa pagbubuhat ng sako-sakong buhangin, pinapatulong din siya nitong mag-ayos ng mga dingding. Pinapalaba rin siya ng matanda, tapos pinapaigib ng tubig mula sa paanan ng bundok
na halos magdadalawang kilometro ang layo. Sa buong araw, 4 na beses niya yung ginagawa. Hindi lang yan. Kapag malapit nang sumapit ang dapit hapon, muli siyang papasa ng isang sakong balat ng nyog para sunugin. Yung bagay na yon, Pinuno, medyo nauunawaan niya pa. Pero yung isang buong araw na ipapagawa nito sa kanya, napakalabo talaga. Pakiramdam nga noon ni Trinato, hindi disipulo kundi alila ang hinahanap ng matanda. Gayunpaman sa kabila ng lahat ng yon, hindi siya sumuko at tumalikod sa mga bagay na nais niyang maabot. Halos 6 na buwan niya rin tong pinagtiisan hanggang sa kalaunay napansin niya na napakagaan na pala ng trabaho niya. Dahil sa nangyaring yon, dito na siya kinausap ng matanda sa kauna-unahang pagkakataon. Binabati kita, Trinato. Sa wakas, nagbunga na rin ang iyong pagtsatsaga. Ikaw pa lamang ang nakagawa ng lahat ng yon. At ngayon, sigurado na akong karapat-dapat ka nga para maging disipulo ko. Tapos na ang unang hakbang ng pagsusulit. Humanda ka na para sa susunod na pagsubok. Dagdag pa nito na, isa yon sa mga dahilan kung bakit sa ilang dekada nitong paghahanap, wala itong nakita. Pagtatapat pa nito, maraming mga binata ang hangad na matuto sa ilalim ng kanyang pamamahala, pero lahat yon nabibigo. Wala kasing matyaga sa kanila, kaya ang kinahinatnan ng lahat ng kanilang paghihirap ay pawang kabiguan lang. Dumaan pa ang mga araw, hindi na gaanong mabigat ang trabaho na ipinapagawa nito. Sa halip na pisikal na pagsasanay, binigyan siya nito ng libro na babasahin niya ng 2 linggo. 1 buwan lang ang pagsubok na yan, kung saan nahati ito sa pagbabasa at pananalangin. Nang malaman naman yun ni Trinato, agad naman niya itong ginawa. Hindi man niya pinapakita sa matanda, pero aminado siyang ikinatutuwa niya ang ganoong uri ng balita. Kung hindi niyo kasi naitatanong, napakahilig talaga nun sa mga babasahin. Mas ginaganahan din yung magbasa ng mga aklat kapag may mga paksa itong kakaiba. Sa unang buklat naman niya ng librong ibinigay sa kanya, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang mga balitang nagmula pa sa iba't ibang panig ng mundo. Marami sa mga pahina roon ang may ibang dialekto, kaya lahat ng yon hindi na niya pinagkainteresan pang unawain. Ang tinitingnan na lamang niya sa mga ito ay yung mga lumang litrato roong nakalathala. Karamihan din sa mga nakasaad sa pahina ay tungkol sa ikalawang digmaan at mga pangyayaring mga taong nagbubuwis ng buhay. Noong una hindi niya mawari kung anong ibig sabihin nito. Pero sa katagalan, doon niya na lamang pinapangahulugan pala ng kanyang mga nabasa ang ikot ng buhay at kamatayan ng isang tao. Maliban din sa ganoong karunungan, may mga nakita siyang paksa na tungkol sa mga paring may kakayahang magpalayas ng mga demonyo. Sa paglipas pa ng mga araw ng kanyang pagbabasa, unti-unti na niyang napapansin ang mga katakot-takot na detalyeng nakikita mismo ng kanyang mga mata. Hindi naglaon nang matapos na niya ang librong yon. Dito na niya sinimula ng pagdarasal ng taimtim gamit ang mga panalangin na papaloob sa isang makapal na libreta. Habang ginagawa naman niya ito, naging abala ang matanda sa pagtataboy ng mga nilalang na umaaligid sa kanyang tahanan. Hindi naman noon gaanong nababahala si Trinato sa mga nilalang na yan dahil sa dami ng pangontrang nakapalibot sa pamamahay nito. Hindi lang yon, may mga kaakibat din na dasalang mga pangontra na halos araw-araw binubuhay ng maestro niya. Ilang linggo pa ang dumaan, nalaman ng kanyang ama ang pagsasanay niya sa ilalim ng pamamahala ng kaibigan nito. Dahil dito, dali-dali naman yung pumunta sa bahay ng matanda para kausapin siya.
Pagsilay naman niya sa tatay niya, agad naman niya yung hinarap upang maipaliwanag ang kanyang panig. Akala niya kasi magagalit yun sa kanya, pero di pa man siya nakakapagsalita, bigla naman siya nitong niyakap habang nagwiwika sa kanya ng, "Mabuti ang ginagawa mo, anak. Ipagpatuloy mo lang para sa pamilya mo at para sa mga taong malapit sa iyo. Huwag kang mag-alala. Mula sa araw na to, ako na muna ang magbibigay ng pantawid niyo sa araw-araw." Nang marinig naman ni Trinato ang sinabi ng tatay niya, lubos naman siya roong nagpasalamat. Sa mga oras na yun kasi, alam niyang nauunawaan nito ang paghihirap ng kanyang pamilya. Hindi rin niya maipagkakaila noon na nagagamit na nila ang mga pagkain para lamang dapat sa maestro niya. Gayunpaman, wala siyang nakitang galit sa katawan nito. Kahit hirap na kasi yun, pinipilit pa rin itong maging matatag, alang-alang sa kanya at sa kanyang pamilya. Matapos naman nilang magkausap, doon na nagsimulang magpadala ng tulong ang tatay niya. Ipinaalam na rin niya yon sa kanyang mga kapatid upang hindi ito magtaka sa kanyang mga gagawin. Lumipas ang mga araw, nagpatuloy sa pagsasanay itong si Trinato. Araw-araw na ring bumibisita ang mga magulang niya sa kanila, kaya nagkaroon na sila noon ng magandang pag-uusap. Ayon sa kanya pinuno, kaya lang naman tumulong ang mga kapatid niya ay dahil sa itinuturing ng mga itong mataas na uri ng trabaho ang pagiging isang albularyo. Lahat ito nangarap ng ganon, maliban na lang kay Trinato. Ngunit sa kasamaang palad, dahil sa hirap ng kailangang pagdaanan para maging disipulo, lahat sila nabigo at kalaunay nagdesisyong tumahak ng ibang landas para mabuhay. Sa kanila ring magkakapatid, yung panganay lang sa lahat ang may matinding pag-aasam sa ganoong pangarap. Nung malaman nga nitong ginagawa niya, narinig niya sa kanyang ama na umaapoy yun sa galit. Hindi nito matanggap na ang kapatid nilang bumigo sa kanilang lahat ang makakapasok sa larangang inaasam nila. Dahil sa pangyayaring yon, minabuti naman niyang iwasan na muna ito pansamantala. Alam niya kasing inggiterong kapatid niya at nakahanda itong gawin ng lahat para lamang hindi yon malamangan. Matapos naman niya itong malaman, hindi na muna niya pinabisita roon ang kanyang mga magulang. Araw-araw na kasing nagwawala sa bahay nila ang kapatid niya na halos hindi na rin makontrol ng kanyang ama. Nang marinig niya ang tungkol dito, minabuti niyang patigilin na muna sa pagbisita ang kanyang mga magulang. Nagawa naman yon ng mag-asawa, pero sa katagalan habang nagsasanay siya, unti-unti na silang may napapansing kakaiba. Ayon sa kanyang maestro, yung mga nilalang na gabi-gabing tinataboy nito, nagiging maligalig na. Nararamdaman na rin itong parang hindi na ang bata ang hinahanap ng mga aswang. Maliban din sa ganoong pakiramdam, kitang-kita ng albularyo ang mga kakaibang nilalang na sumusunod sa mga ito. Hindi niya mawari kung saang lahi yon nabibilang, pero nasisiguro niya, malayong malayo yon sa pagiging isang aswang. Nang marinig naman niya ang sinabi ng matanda, di naman niya maiwasang mapaisip. Ilang buwan na rin kasi sila roong naninirahan pero hindi naman ganon ang nangyari. Dahil dito, doon na nagsimulang magmasid at makiramdam ang matanda. Gumawa na rin yun ng mga paraan para malaman ang pakay nito, ngunit sa kasamaang palad wala itong nalaman. 3 buwan pa ang lumipas, nagkaroon ng hindi maipaliwanag na sakit yung asawa niya. Kasagsagan yun ng pagsasanay niya, kaya hindi nila ito natutukan. Ang nabigyan lang din ng albularyo noon ng pangontra ay yung anak niya. Nang malaman naman niya ang tungkol dito, hindi na siya nagdalawang isip na itigil ang kanyang pagsasanay. Sa halip ang mga natutunan niya roon, ang kanyang ginamit para tumulong sa matanda.
Matapos naman niyang maisantabi ang kanyang mga ginagawa, doon na sila nagsimulang gumawa ng hakbang. Paunang nagpausok ng ugat ng puno na may usalang matanda upang malaman kung sino at ano ang mga kinakaharap nila. Halos maglilimang oras din yung pinausok ng kanyang maestro hanggang sa kalaunay nalaman nito ang utak sa likod ng mga pangyayari. Ayon sa matanda, 2 sinaunang gabunan na nagtatangan ng kapangyarihan ng tubig at hangin ang kasalukuyang namamahala sa mga nilalang. Hindi maipaliwanag ng albularyo kung papaano ito nakarating sa kanilang lugar, pero isa lamang ang nasisiguro nito: matagal na yung pumanaw sa mundo ng mga buhay. Ilang siglo na ring hindi nakikita ang ganoong uri ng mga aswang, kaya aminado itong marami na sa kanila ang nakalimot ukol sa pag-iral ng mga nilalang na yon. Dagdag pa ng matanda na ang mga gabunang kanyang naramdaman ay nagdadala ng matinding salot at kamatayan. Napakamakapangyarihan din ng mga ito sa puntong ang mga ordinaryong albularyo ay nagsisilbi na lamang nilang mga biktima. Pawang mga dibino lang din ang makakatalo sa kanila, kaya halos hindi maiwasang mapaisip ng maestro niya kung kakayanin ba nila ang mga nilalang na yon. Pagtatapat pa nito na may konting dugo lang siya ng dibinong nananalaytay sa katawan niya, pero hindi siya puro. Wala rin siyang ideya kung gagana ang lahat ng kanyang mga karga sa oras na kaharap na niya ito. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, naniniwala ang matanda na maaaring isang ritual ang pinagmula ng mga nilalang. Mariin din itong inilahad sa kanya. Buhay ang kapalit ng mga ganoong uri ng pagtawag, kaya halos hindi nito maisip kung sino ang taong nahihibang na magsasagawa ng mga ipinagbabawal na ritual. Gayunpaman sa kabila ng mga haka-haka, hindi na nila maipagkakailang totoo nga ang mga nalaman ng maestro niya. Dahil dito, agad naman silang humanap ng makakatulong, dahilan para makabuo sila ng grupo ng mga albularyo. Nasa 10 ang mga albularyong tumugon sa pagtawag ng matanda, sa rasong malapit lang din sa kanilang baryo ang naging pugad ng mga nilalang na yon. Nabanggit din ng mga ito na ilang araw na yung pasakit sa kanilang ulo, buhat sa mga ginagawa nitong pandurukot at pagpatay sa mga kabataan. Bagaman hindi ito nagmumula sa kanilang lugar, gabi-gabing naaalarma ang mga albularyong yon dahil sa mga sigaw at paghingi ng tulong na kanilang naririnig. Magmula rin noong mamugaran ang mga ito malapit sa kanila, tumindi ang salot na kanilang nararamdaman. Pakiramdam nga ng albularyo na sa oras na inalis nito ang bakod at puder sa kanyang katawan, magkakasakit siya ng malubha. Dahil sa mga dahilang yon, nagdesisyon silang magkaisa. Isang linggo rin nilang binalakan ang kanilang plano hanggang sa kalaunay dumating na nga ang itinakdang araw ng kanilang paglusob. Gabi nila na pagdesisyon ng pasukin ang pugad ng mga ito upang hindi sila nito mapaghandaan. Sa pagsapit naman ng dapit hapon noong mismong araw, umalis ang pangkat nila Trinato, dala-dala ang iba't ibang uri ng armas pandigma. Kabilang sa mga ito ay ang mahahabang mga talibong, gulok, tabak, sundang at mga pana. Lahat ng gamit na yon punong-puno ng pangontra at pangbasag kabal para sa mga kalaban nila. Ilang oras pa ang dumaan nang marating na nila ang isang tagong lugar na pinalilibutan ng mga kakahuyan. Doon nila nasilayan ang pugad ng mga ito sa isang malaking bahay na abandonado. Malayo pa lang alam na nila Trinato na may mga nilalang sa lugar na yon. Kaya nung makasilay sila ng isa, hindi na sila nagdalawang isip pa na sugurin ang mga ito. Paglapit naman nila sa lugar, kanya-kanya na silang labasan ng kanilang mga karga. Yung mga kasamahan nilang albularyong may malalakas na tangan, gumamit na rin ng mutya
habang walang patid sa pagpapakawala ng usal sa paligid. Makalipas pa ang ilang minuto, habang patuloy yung bumubulong sa hangin, bigla na lamang yung natigilan nang biglang mamatay ang mga hawak nilang sulo. Nagsimula na rin silang makarinig ng mga pag-angil hanggang sa kalaunay doon na tumambad sa kanila ang 2 gabunan at mga aswang na nahikayat nitong magkaisa. Lahat ng mga nilalang na nasa likurang bahagi ng mga gabunan nasa iba't ibang uri at angkan. May mangilan-ngilan din sa mga ito ang nahahanay sa malalakas na lahi ng mga nilalang, kaya agad naman itong pinagtuunan ng pansin ng kanyang maestro. Hindi naglaon. Pagngisi naman ng 2 gabunang may kapangyarihan ng 2 elemento, bigla namang sumugod ang mga kasama nito. Pagsilay naman doon nila Trinato, sa halip na magulat, pinili naman nilang salubungin ang mga nilalang na yon. Di pa man nakakalapit, marami na siyang nakikitang espiritual na mga sandata na walang habas na binabato ng kanyang mga kasama. Paulit-ulit na rin yung umiihip ng mga panselyo na siya namang matinding naaapektuhan ang mga nilalang na tinatamaan nito. Matapos naman yung masilaya ni Trinato, itinuon naman niya ang kanyang atensyon sa paghawak ng kanyang sandata. Sa mga oras na yun kasi, literal na pisikal na kumbate lamang ang alam niya. May mga karunungan man siyang tangan para lang ito sa kanyang kaligtasan at proteksyon. Hindi naglaon. Nang magkaharap na sila ng mga nilalang na yon, agad namang sumiklab ang matinding labanan. Sa unang minuto pa lang, marami na siyang nakitang nabubuwal na mga aswang. Dahil sa mga pangyayari, ipinagpatuloy naman niya ang pagtatagas sa mga ito hanggang sa nakapatay na rin siya ng humigit sa 10. Akala ni Trinato madali nilang malilipol ang mga nilalang na yon. Ngunit kalahating oras pa ang lumipas, napansin niyang nanghihina na ang kanyang mga kasama. May mangilan-ngilan na rin sa mga ito ang napatay na ng mga aswang na siya namang nagdulot ng matinding kawalan para sa kanila. Maya-maya pa, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata matapos niyang mapansin ang walang kamatayang bilang ng mga aswang. Habang pinagmamasdan niya nga ang mga ito, pakiramdam niya noong mga oras na yon, hindi man lang sila nakakabawas sa pangkat nito kahit marami na silang napapatay. Dala naman ang kanyang pag-iisip. Hindi na niya namalaya noon ang pagsunggab sa kanya ng isang tiktik. Mabuti na lang, naroon ang maestro niya, kaya hindi siya gaanong napuruhan sa pag-atake nito. Pagtitigan naman nilang dalawa, inilahad nito sa kanyang magpatuloy siya sa paglalakad patungo sa loob ng abandonadong bahay. Kung hindi kasi ito nagkakamali, sa loob ng tahanang yon nangyari ang ritual para matawag ang 2 sinaunang gabunan. Dagdag pa ng matanda na, siya na ang bahala sa lahat, basta siguraduhin lang ni Trinato na magagawa niya ang kanyang trabaho. Dahil sa mga sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman siyang sumunod. Habang tumatakbo, kitang-kita naman niya kung papaano sa lagi ng matanda ang lahat ng aswang na pilit humaharang sa kanila. Hindi naglaon. Nang makuha na nila ang atensyon ng 2 gabunan, agad naman yung nagtulong upang sila'y pigilan. Subalit dahil sa malalim na karanasan ng matanda pagdating sa pakikipaglaban, nagawa nila itong malusutan. Pagpasok naman niya sa loob ng sirang pinto, agad naman yung sinelyo ng kanyang maestro upang masigurong wala nang makakasunod sa kanya. Bago rin siya tumuloy sa looban nito, narinig niya pa yung magwika sa kanya ng, "Alam mo na kung papaano basagin ang ritual. Itinuro ko na yan sa iyo, Trinato. Sa mga oras na ito, sa iyong kamay nakasalalay ang aming mga buhay. Galingan mo! Naniniwala ako sa iyo." Nang marinig naman niya ang sinabi ng matanda, dali-dali naman siyang pumasok sa loob ng tahanan. Hindi na mahalaga kung wala siya raw naaaninag. Sa kadahilan ng inaasahan naman niya
na masasanay din doon ang kanyang mga mata. Habang pumapasok siya sa loob nito, lahat ng mga ingay sa labas unti-unti namang nawawala. Maya-maya pa, nang tumahimik na ang buong paligid, may nasipat siyang silid sa lugar na yon na may liwanag sa loob. Dali-dali niya itong binuksan at pagsilay niya rito tumambad sa kanyang harapan ang kapatid niyang nakaupo sa sahig habang walang patid ang pagtulo ng dugo nito sa kamay. Yung dugo namang dumadaloy sa katawan nito ang nagsisilbing buhay ng mga ritual nitong isinakatuparan. Nung masipat naman yon ni Trinato, nagdulot naman yon ng matinding palaisipan para sa kanya. Hindi niya kasi maisip noon kung papaano nagkamit ang kapatid niya ng ganoong kalalim na karunungan. Ilang segundo pa ang lumipas, agad naman niya yung nilapitan at nung matapik niya ang balikat nito, doon niya nakita sa mga mata ng kapatid niya ang mga nilalang na kasalukuyang nakasapi rito. Kahit wala na rin yun sa wisyo, panay pa ang pagsasalita nito na para bang kabilang ito sa mga pinapakain sa ritual. Matapos naman yung maunawaan ni Trinato, doon sumariwa sa kanyang alaala ang tungkol sa kapangyarihan ng lolo nila na namayapa. Barangan ang ama ng nanay nila at nung namatay ito, inilibing kasama nito ang lahat ng kanyang kaalaman. Marahil ayaw ng ginamit ng kapatid niya upang maibsa ng matinding pagkainggit nito sa mga bagay na kanyang nakamit sa buhay. Naniniwala rin siyang ang pagiging isa niyang albularyo ang mas lalong nag-udyok dito para gumawa ng mga pasyang hindi man lang pinag-iisipan. Dahil sa kanyang mga naging agam-agam, wala naman siyang nagawa kundi ang mapaiyak. Maliban kasi sa hindi niya matanggap ang ginawa nito, alam din niyang wala ng paraan pa para yon ay maisalba. Hindi man naging maganda ang kanilang pagsasama, kahit kailan hindi nag-isip si Trinato ng mga bagay-bagay para mapasama ang kapatid niyang yon. Sa halip, ipinagdarasal niya pa ito na sana'y magtagumpay yon sa kanyang mga plano sa buhay. Ni minsan hindi rin sumagi sa kanyang isipan na darating sila sa ganoong estado. Gayunpaman, ilang beses man niya itong itanggi, sadyang hindi niya kayang talikuran ang buong katotohanan. Maya-maya pa, kagaya ng iniutos ng maestro niya, di na siya nagdalawang isip na tagain yon sa may bandang leeg. Isipin niyo, tinataga niya ang kapatid niyang yon, pero parang hindi man lang natitinag ang ulo nito. Humandusay lang yun sa lupa nang mapugutan niya na ito ng ulo. Matapos ang mga pangyayaring yan, agad namang nabasag ang katahimikan sa lugar. Pagsilay naman niya sa labas ng bintana, tumambad sa kanya ang isang sinaunang gabunan na naghahanap ng paraan para mapigilan siya. Ang kaso lang, dahil sa lakas ng selyo ng maestro niya, hindi yun mabasag-basag ng mga nilalang. Segundo pa ang dumaan, nagkaroon ng isang malaking lagusan sa gitna ng ritual na siya namang humigop sa mga nilalang na itinawid nito patungo sa pangkasalukuyang panahon. Pagbalik naman doon ng dalawang gabunan at ng mga alipores nito, muling bumalik ang katahimikan sa paligid. Unti-unti na ring naagnas ang katawan ng kanyang kapatid hanggang sa maging abo na ito. Paglabas naman niya, tumambad sa kanya ang maestro niya na halos hindi na makilala. May malalim din itong sugat sa dibdib at sa estado nito alam niyang hindi na yon magtatagal. Pagsilay naman ng matanda sa kanya, tama lang yung ngumiti bago binawian ang buhay. Sa kabuuan ng kanilang grupo, tanging dalawa lamang ang mapalad na nakaligtas. Nakakakilabot man ang naging bunga ng labanan, nagpapasalamat pa rin sila at naitama nila ang lahat ng mga nangyaring pagkakamali. Ilang araw ang lumipas matapos ang insidente. Lahat ng kanilang nasilayan isinikreto talaga nila. Si Trinato naman noon,
Kahit wala nang nagtuturo, nagpatuloy pa rin sa pag-aaral ng lihim na karunungan. Di naman yun naging mahirap, lalo pat tinangan niya lahat ang libretang naiwan ng maestro niya. Ito na rin ang kanyang ipinamana sa panganay niyang anak, kalakip ng kanyang mga karanasan na nagmula lamang sa walang lunas na sakit na kung tawagin ay inggit. Palagi niya ring bukang bibig sa kanyang panganay kung papaano siya nakasilay ng 2 sinaunang gabunan. Okay. Opinion ko sa kwento. Totoo nga naman talaga na ngayon ko lang din na-realize. Yan talaga yung sakit ng isang ordinaryong tao. Yung walang lunas. Na kung tawagin natin inggit. Totoo naman talaga, walang gamot dyan 'Di ba? Walang makakagamot sa sakit na yan. Kundi yung pagiging paano ko ba tatawagin to? Yung pagiging masaya ka sa ibang tao, yung mga na-achieve ng ibang tao na dapat masaya ka doon. Hindi yung the more na nakakakuha siya ng mga achievements sa buhay, mas lalo kang naiinis sa kanya. Di ba? Yan yung mga klase ng inggit Dito naman sa kwento ni Trinato, sarili niya yung kapatid. So para sa akin, napakasakit ng ganung bagay na sarili mong kadugo na ine-expect mo na matutuwa sa'yo kapag may narating ka, yun pa yung mag-iinggit sa'yo. Ending, nakagawa yung kapatid niya ng isang desisyon na hindi niya talaga pinag-iisipan. Parang nagpasakop siya dun sa 2 sinaunang gabunan Kasi unang-una, di naman siguro aahon yun kung walang ginawang ritual yung kapatid niya. Hindi na lang kasi nagawang makapagpaliwanag ng kapatid niya kasi nga nakita niya parang mamamatay na. Diba? Overall, masasabi ko sa kwento, nakakalungkot kasi magkapatid to May intindihan ko pa ako ibang tao, pero hindi. Pero syempre, sa akin lang yun. Kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat. Gandang umaga, gabi, o kung nasan man kayo. Meron tayong iaalok sa inyo na bago. Alam nyo, kung meron na kayo nito, Gumamela Celis, 10 Elements, tapos yung mga dignum natin na medalyon, San Benito. Sobrang gandang i-partner nito, lalo na kapag magdadasal kayo. Ano ba to? Ito yung tinatawag namin bago ngayon na insenso ni Pinuno. Ito yung packaging niya. Ano siya? Kasi ito yung pinaka mismong insenso. Yan. Tapos kung mapapansin ninyo, dyan sa YouTube channel ko, sa Ang Pinuno, meron shorts dyan na tungkol dun sa kamay ni Jesus, dun sa Bicol. Dito ko kinuha yung concept nun. Nakalagay siya rito sa golden pouch natin. Ito siya. Yan ang ganda. Yan di ba? Kuwang-kuha niya. Yung nasa kuweba, napasukan namin. Yung kuweba na yun, yung kamay ni Jesus doon, tuwing mahal na araw, kinukwento nung tour guide namin na maraming albularyong pumupunta ron para magpabendisyon ng mga karga nila o kumuha ng mutya. Doon ko nakuha yung concept na yan. Di ba? Ang ganda. Ano ba silbi nito? Ito yan. Kapag magdadasal kayo, pinakamagandang araw, Tuesday, Wednesday, Saturday, tsaka Friday. Pinakamagandang oras, kayo na bahala. Pero pinaka-the best para sa akin talaga, 6:00. Kahit sino naman sa inyo siguro alam na yan. Lalo na yung mga talagang nagpa-practice, yung mga talagang nagdarasal para sa lihim na aral. 6:00 talaga yan. Ito yung pinaka-insenso natin. Yan siya. So, kahit nasa loob kayo ng bahay, kahit nasa opisina kayo, pwede nyo sindihan to. Kasi ito nyo siya lalagay. Yan. Tayo nyo ganyan. Check nyo. Habang nakasindihan, sabayan nyo na ng dasal. Lalo na nga yung sinasabi ko kanina, yung may mga Gumamela Celis, to, saktong-sakto yan, to yung pinapakain nyo to ng dasal. Sabayan nyo yung pagsindi ng insenso. Kahit hindi naman araw-araw, kung kailan lang yung libre nyong oras, o yung magandang araw para sa inyo, the best siyang i-partner, lalo na sa mga karga niya yan. Tsaka yung mga kumuha rin sa amin ng mutya noon, pwedeng-pwede nyong i-partner yan. Bango. Yan. Tsaka kahit wala kayong orasyon, kahit wala kayong dasal, wala kayong kailangan dasalan, sindi lang kayo sa bahay niyo nito. Araw-araw kahit 6:00. Lalo na kung yung bahay ninyo may mabigat na problema, puro negative energy, sobrang ganda nito, pampataboy.
Yan, sakto yan yun. Magtataboy tayo ng mga negative energy rito sa kwarto. Ayan, kaya kung interesado kayo, yung link neto nasa baba lang ng video na to. Tsaka yung ibang link nasa description ko lang. Makikita nyo yan. Click nyo lang yun. Yan, makakabili na kayo yan. 20 pieces nga pala to. Kaya sobrang tagal nyo itong gagamitin. Lalo na kung once a week lang kayo magdadasal. Basta depende talaga sa paggamit ninyo. Yun lang. Salamat.